Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Once again, Happy New Year this 2026. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. As always, ano bang topic natin for today? Take a risk in life. Alam nyo guys, sa totoo lang, lahat tayo ay nabigyan ng tamang pagkakataon ng Panginoon, no, na mabuhay dito sa mundo. However, dapat natin isipin bawat tao ay iba-iba ang paniniwala at goal sa buhay. Pero isang bagay na natutunan ko sa buhay guys, we have to take a risk in order to succeed. Kung palagi lang tayo nasa comfort zone natin, natatakot tayo mag-explore, natatakot tayo gawa ng mga desisyon na mahirapan tayo, mapapagod tayo, we will not able to seek success in that kind of mindset. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nangyari ito po sa akin. Pumunta po ako ng Maynila way back 2015 up to 2017. Nagtrabaho ako doon as software engineer team lead sa isang IT company. Nag-risk ako kasi may mga babayarin kami, nababayaran namin ang utang at bumalik ako. Pero doon ko rin nabigyan ako ng oportunidad na makapagsulat ng libro kasi may nakilala po akong publishing company. Dito sa Bacolod, wala talagang opportunity to become a book author. Wala ditong publishing company sa Bacolod or sa buong Negros Occidental. Doon lahat sa Maynila. So, I grabbed the opportunity that sinasabi ko guys, once in a lifetime na kumatok sa aking pintuan. I take the risk. Unang project ko, tinanong ako ng may-ari, kailan mo ba ito matatapos? Without any hesitation, sinabi ko 3 buwan. But sa 3 buwan, while working as a software engineer, grabe ang stress sa trabaho. Sabado, Linggo, pahinga ko, gagawa pa ako ng libro. Wala pa yung AI during that time, ChatGPT, wala pa. So I have to do some research manually from books from the internet. And then instead of resting Saturday, Sunday, or going outside, pupunta ng mga malls or gusto ko lang mag-relax, hindi ko magawa. Minsan, I have to work on the book for 18 hours straight, no? Ay, hindi naman straight. Nagpapahinga din kaunti para kumain lang. Nagkasakit ako, but one thing na na-realize ko, every suffering, every pain and frustration na na-encounter ko sa pagsulat ng libro bilang isang newbie, no, na book author, ay nagbibigay sa akin ng bagong learning, experience, and then along the way, nang napublish siya at kumita na, may mga bumibili hanggang ngayon sa Lazada at Shopee. Search nyo lang Jake Pomperada, marami akong dyan books, Java, PHP, software engineering, etc. Kumita ako ng royalties, malaki naging tulong sa akin. Eventually, bumalik ako dito sa Negros, sa Bacolod City. At sa ngayon, marami na akong na-publish na book, no? So, that is already a success for me. Hindi naman success na dapat kilala ka lang lahat ng tao at kumikita ka ng marami, sobrang dami ng pera. Nakakatulong ako to educate students and teachers and then other people who would like to learn about computer programming, IT, and many more related to computers. So kung hindi ako nag-take a risk na pumunta doon sa Maynila way back 2015, siguro imposible na maging book author ako. Sa business, there are some things that I failed so many times, but may nakita din ako na business na gumana sa akin. Hindi naman malaki ang kinikita ko every month, pero at least stable siya. Ang importante lang guys in our journey that we explore and try many things in life. If it is not working, try again. Failure is a part of success. Always remember that. So yun po guys, sana po may napulot po kayong aral. Take a risk in life.
please follow me and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa akin. I really appreciate all the effort that you have done to me. Until then, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys!